Biyernes Santo, inaalala natin ang matinding paghihirap ni Hesukristo sa krus. Tinanggap niya ang sakit at pagdurusa upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Ang kaniyang sakripisyo ay paalala ng tunay na pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. April 3, 2026, Biyernes Santo, dito sa St. Illinois, kung saan taon-taon ginagawa na yung kultura or tradisyonal ng mga taga-tansa, kung saan pinagawa nila yung pamiminitensya, pagbilyos or gapang, para ipagdasal yung mga gusto nila. Katulad ng mga sakit na gusto nilang mawala sa pamilya nila o sa personal nila, sa katawan nila. Or yung mga ibang kagustuhan nilang mangyari. Yung pamiminitensya, yung paraan nila para matupad yung mga gusto nilang mangyari. At dito nga sa Santo Niño Whitechapel, nag-umpisa or taon-taon ginagawa. At naging tradisyon na rin ng maraming Pilipino, lalo na ng mga taga-tansa. Sige lang. Hindi malakabutin. Sige, okay lang yan, tol. Hindi ko naman... Saan po kayo, kuya? Tangos Lord. Tangos. Nabotas. Tapos lang dito, tawid po, no? Gano'n nyo na po sa katagal ginagawa yung pamiminitensya, saka kung para saan nyo po ginagawa yung... Ako nasa 23 na ako eh. 23 na. 23 years, tagal na pala, no? Tapos para saan naman yung ginagawa nyong pamiminitensya? Marami din. Okay. Sa mga... Maraming dahilan. Sa bagay, maraming dahilan. Pero okay lang po ba malaman kung ano yung mga ilan sa mga dahilan bakit yung ginagawa? Pamilya. Sa pamilya, sa bagay. Sa bagay, siguro. Kalusugan, mga hiling. Tama. At mga umao. Iba-iba. Sa bagay. Sa bagay, mga Katoliko, Pilipino, yun na naman ang mga paniniwala nila, no? So, pamiminitensya. Yun ang paraan nila para magdasal or para humiling ng isang bagay na gusto nilang matupad, yung pamiminitensya. Paniniwala na. Sa bagay, paniniwala sa tradisyonal, parang tradisyonal rin ng Pilipino, no? Na yung pamiminitensya, isang paraan ng yon or isang way ng nila. Paniniwala nila para tingin talaga sa taas. Yan, ito na. Dito sa bandang Chongkang, pero pa rin. Malapit pa rin sa Santo Niño White. Dito sa mga iskinita ng Chongkang or dito sa Santo Niño White. Yung lugar kung saan naghihintay yung mga ibang namiminitensya. Dito sila nag-iipon-ipon or tutumpok-tumpok bago pumunta doon sa Santo Niño White Chapel.
Check 8:30. Unti-unti lang dumadami o nagtitipon-tipon yung mga namiminitensya dito sa iba't ibang parte o lugar ng Santo Niño White. Tol, gano'n na nakakatagal ginagawa yung pamiminitensya saka kumpara saan nyo sa ginagawa? Para sa magulang ko nagkasakit. Okay. Para sa Para sa kakalingan nung magulang Hindi pinalad na matulog. Okay po. Pero kaya yun sa ginagawa, paano yun? Dahil namatay na yung pinagdarasal nyo, para saan naman yung ginagawa yung pamiminitensya ngayon kaya? Sa na lang, sa kagalingan na lang din siguro ng mga ibang pamilya po, no? Pamilya, tsaka Sarili, o. wala namang, hanggat ako nabubuhay. Okay mo man. Itong mga namiminitensya ito, puro puro taga-tansa. Taga iba-ibang lugar ng tansa. Dito sila nagtitipon-tipon sa iba't ibang lugar ng ng iskinita ng malapit sa Santo Niño White. Ayan, karamihan dito sa mga namiminitensya dito. Halos puro taga-tansa. Yung iba mga dayo, taga ibang lugar, pero mas marami yung taga-tansa. Mga nag-uumpisa na magtatakan. Ay, napalo ko, sorry. Time check, 9, almost 9 na. Unti-unti na dumarami yung mga namiminitensya. Or mag-uumpisa ang maminitensya na dito mag-uumpisa sa Santo Niño White. Tol, sigawan ka, tol. Press hour. Exact of 8:50 AM dito sa Santo Niño White. Nag-umpisa na yung mga unang batch ng mga namiminitensya o nagbubulyos. Medyo pasok tayo dito sa bandang loob ng Santo Niño White. Hanapin natin yung nagtatatak.
Tapos na yung mga naunang tinatakan yung mga namimilitensya. Paano pa? Sa Santo Niño Whitechapel. Hintay tayo ng susunod na batch ng mga tatatakan. No? Bali, iniipon nila yun. Iniipon nila yung mga namimilitensya. Hindi natin alam kung gaano siya karami. Siguro tinatansya na lang nila yung dami para hindi naiipon ng isang mahaba. Per batch. Ayan na, inumpisa na yung second batch sa mga namimilitensya. Second batch sa mga tinatatakan. Inumpisa na. Time check 9, 10 a.m. Dito pa rin sa Santo Niño Whitechapel. Ayan, sa nakikita nyo, inumpisa na yung inumpisa na yung second batch sa mga tinatatakan ng mga namimilitensya. Santo Niño Whitechapel pa rin. Tatakan pa rin sila, no? Dalawang paraan yung ginagawa nilang klase ng pagtatak. Paano sila nagtatatak sa mga likod ng mga namimilitensya. Isang ginagamit nila is yung kahoy o yung kahoy na kinortehan, tapos merong mga nakatanim na bubog pero sterilize naman siya. Sa ganong paraan, mabilis na tatatakan yung likod ng mga namimilitensya. Siguro mga 4 na tatak sa likod, mabilis nila matatakan yung likod ng mga namimilitensya. Isang paraan yun. Or yung isang paraan is yung mano-mano or yung paghiwa ng blade doon sa likod ng namimilitensya. Yun yung isang paraan. Pa rin sa Santo Niño Whitechapel kung saan nagtatatak pa rin yung mga yes, Kuya. Si Kuya yung may-ari ng pantatak minsan taon-taon. Siya yung nagtatak. Ay po ba yung taon na dati. Gano'n katagal yung po siyang ginagawa, Kuya? Yung pagtatatak. Hinelo na isa rin po nun. Okay, dati yung tatay niya, tapos ngayon kayo na lang yung nagpatuloy. Ayun, yung si Kuya yung nagtatatak ng mga namimilitensya. Nagtatatak ng likod ng mga namimilitensya dito sa tagatan, mga namimilitensya ng mga tagatansa. Dito sinisimula sa Santo Niño Whitechapel. Tapos, dalawang klase yung paraan ng ginagawa nilang pantatatak or pagpapatubo ng likod ng mga namimilitensya. Dalawang paraan siya. Yung isang paraan is ito, yung kinorting kahoy na merong mga nakatanim na bubog. Tapos ito ihahampas doon sa ihahampas or ipapalo doon sa likod ng mga namimilitensya para mapadugusan or pagsugatin. Yan. Ito isang mabilis na paraan ng pagpapadugo ng likod. O yung isa, yung blade. Yung isang paraan mo pagtatatak ng likod ng mga namimilitensya is yung blade kung saan
isa-isang ibubuhit o isa-isang susugatan ng blade yung ano, yung nangingitation. Ano, saka isang ano din yun, sa mga gustong mamili ng mga kung ano yung itatap sa likod nila, ano yung pang-susugat nila sa likod. Yun, sabi ni Kuya, ano, yung pagtatakdaw na bubog ang gamit is ano siya, mas madali siyang gumaling kapag ano na, kapag pinapagaling na yung or pinapahilog na yung sugat na tinatakan. Pag gamit is yung bubog na pantatak, mas madali siyang gumaling saka hindi siya nagkekeloy. Tapos para din siya ano, sa bakal or sa blade. Tapos 9:45 AM, Santo Niño Whitechapel pa rin. Tatakan pa rin sa likod ng mga nanginilitensa. Pero ito yung batch na to is yung ano na, mga layo na or galing sa ibang lugar. Pero taga Navotas pa rin. Hindi siya taga Tansa, parang parang sila yung mga ano, taga Tangos. Habang patuloy ang araw ng Biyernes Santo, mas lalong nararamdaman ang bigat ng sakripisyo sa bawat hakbang ng mga nagpipinitensya. Sa ilalim ng sikat na araw, makikita ang mga debotong naglalakad ng nakayapak. Ang iba'y may pasa na krus, tahimik na inaalay ang kanilang pagod at sakit. Sa bawat patak ng pawis at sa bawat hakbang sa maalikabok na daan, dala nila ang kanilang mga panalangin, mga kahilingan para sa kapatawaran, kagalingan at pag-asa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa puso ng pananampalataya, malinaw ang isang katotohanan. Tinubos na ni Hesukristo ang kasalanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. Kaya para sa mga deboto, ang penitensya hindi upang palitan ang sakripisyong iyon, kundi upang alalahanin, pagnilayan at ipadama ang kanilang taus-pusong pagsisisi at pasasalamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. At sa gitna ng katahimikan ng Biyernes Santo, ang bawat hakbang ng penitensya ay nagiging isang buhay na paalaala ng pananampalataya, pag-asa at tradisyong patuloy na pinanghahawakan ng mga mananampalataya. Dito pa rin sa kabaan ng Gumamela Street. Which is doon kung saan kung nasaan yung Santo Niño White, doon sa dulo na yun. Medyo madami pa rin nanonood. 10:13 AM.
Uy, ano sila? Meron pang last batch ng mga tatatakan ng mga namimili ko dito. Ito na yung huling batch sa mga tinatakan dito sa Santo Niño White. Yan, sila na yung mga huling batch sa mga tinatakan na mga namimilitensya galing doon sa Santo Niño White. Tapos lalakad sila from Santo Niño White hanggang makarating doon sa parokya, sa chapel. Sa Adelpa Chapel or kaya doon sa Santa Cruz Chapel. From Nabotas to kung saan chapel sila hinto. Hanggang doon na yung katapusan. Ay, sorry ah. Ito yung grupo bago mag last batch na mga tatatakan doon sa Santo Niño White. Which is yung daanan or yung ruta ng mga ng mga namimilitensya na galing doon sa Santo Niño White. Ang ruta nila doon sa likod ng Tansa Elementary School. Andyan. Dito daan. Dito sila. Kaya ganda ang dugo, no? Yan, ito na, Santa Cruz Chapel, yung hangganan or kung hanggang saan matatapos yung prosesyon ng mga namamanata or namimilitensya na nanggaling doon sa Santo Niño White, tapos lalakad sila punta doon sa likod ng eskwela ng Tansa Elementary School. Tapos hanggang sa makarating sila dito sa T. Rodriguez. Tapos etong Santa Cruz Chapel, ito yung katapusan o hangganan kung saan sila matatapos. Yun, kila ng mga namamanata or namimilitensya dito sa lugod ko. Ayan. Ayan yung simbahan ng Santa Cruz Chapel. Sa kabila ng paghihirap ni Jesus, nasaksihan din natin ang taimtim na panata at penitensya ng mga deboto ngayong Biyernes Santo. At kasabay nito,
tuluyan na ring isinara ang banal na pasyon ni Kristo bilang paggunita sa kanyang dakilang sakripisyo para sa sangkatauhan. Hapon ng Biyernes Santo, tapos dito sa Cabano, sa Sampaguita. Di! Saan kayo? Ayan na. Ayan, lalabas sa mga tao para siyempre, Biyernes Santo, may ikipig-libing ka ni Kristo. Pagsapit ng hapon ng Biyernes Santo, unti-unting napupuno ang mga kalsada ng mga taong tahimik na nagtitipon. Sa kanilang mga mukha ay makikita ang pagdinilay at paggalang sa paggunita sa pagkamatay ni Hesukristo. Nagsisimula ang prosesyon ng pagkikipaglibing kung saan ang mga tao ay sabay-sabay na naglalakad bilang tanda ng pakikiisa sa paglilibing kay Kristo. Kasama sa prosesyon ang mga rebulto ng mga santo, mga banal na larawan na nagpapaalala sa mga saksi sa paghihirap at sakripisyo ng Panginoon. Sa liwanag ng mga kandila at sa gitna ng katahimikan ng gabi, marahang sumusulong ang prosesyon sa mga lansangan. Ang bawat hakbang ay tila isang panalangin at ang bawat tao ay nagdadala ng sariling pagninilay at pananampalataya. Sa sandaling ito, hindi lamang ito isang tradisyon. Isa itong buhay na alaala ng sakripisyo, pag-ibig at pag-asang iniwan ni Hesukristo sa sangkatauhan. Isang paggunita na patuloy na isinasabuhay ng mga mananampalataya sa bawat Biyernes Santo. Yan, gabi na, medyo madilim na kaya lalabas na yung ganda ng yung ayos ng mga karosa nila. Saka pag gabi kasi yan, mas maganda yung yung ilaw na tumatama doon sa mga santo. Sige po, sige Ton. Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya sa laman ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santo Maria. Sorry. Nando na. Nawala na. Oo. Ayun na, bangkay ni Jesus. Ikaw muna tuta, okay?
Yan, inabot na rin ng ng gabi yung prosesyon ng libing ni Jesucristo. Nandito na kami sa pabahay sa bansa. Yun, dito na kami sa kabaan pa rin nung Sampaguita papuntang pabahay. Tapos ewan ko kung ano gagawin nila, bakit hinilera yung mga yung mga santo, saka kasama yung karosa. So saan nakasaka yung mga santo? Siguro doon sa sa kaliwa, sa papuntang Doña Luz. Doon iligo yung bangkay ni Jesucristo. Siguro kaya nila hinilera para magbigay daan para kay sa bangkay ni Jesucristo. Abangan natin yan. Tingnan natin kung gano'n ang mangyayari. Sampaguita, kabaan ng Sampaguita. Kung saan hinilera nila yung mga karosa na may nakasakay na santo or nakasampang santo. Hinilera nila harap-harap dito sa sa harap ng mga kabahayan. Tapos siguro para para magbigay daan doon kay sa bangkay ni Jesucristo kasi nga ililibing na. Tapos doon sa Doña Luz ililigo. Malapit sa pabahay. Sa pagtatapos ng prosesyon ng libing ni Jesucristo, unti-unting bumabalik sa katahimikan ang kapaligiran. Ang mga kandila ay patuloy na nagliliwanag habang ang mga tao ay umuuwi na may dalang pagdinilay sa kanilang puso. Ang gabing ito ay paalala ng sakripisyo at dakilang pag-ibig ni Kristo para sa sangkatauhan. At bagamat nagwakas ang araw ng pagluluksa, nananatili ang pananampalataya at pag-asa sa muling pagkabuhay na darating. Isang tradisyong nagpapaalala sa atin na sa likod ng lungkot ng Biyernes Santo, may liwanag na naghihintay sa pagsikat ng bagong umaga.